may mga nagpaplano na naman ng mga destabilization, may nagpaplano na naman ng mga disruption, rising, mutiny. Buti na lang hindi natuloy. Pero Ano ba nangyari? next time, siyempre, kung ikaw ba naman yung mga mag-aalsa, mag-aalsa ka ba para kay Alan Peter? Mag-aalsa ka ba para kay Marcoleta? Mag-aalsa ka ba para doon sa 18 Marines? Mag-aal sa Siyempre, balutan ako. ha? Mag-aal sa balutan ako. So medyo kapos, di ba? So back to the drawing board sila, naghahanap sila ng mas compelling na trigger. Di ba? Naghahanap sila. Dahil hindi compelling triggers yung mga yun for an uprising, for a mutiny, di ba? For a disruption. Kaya back to the drawing board sila. Kaya ang hirap pag-manufacture ng trigger eh. Lalo kung ang rallying point mo yung pagmumukha ni Alan Peter Cayetano, tama yun, Sen, no? Tapos ito, mukhang, kunwari, gusto nilang gawing rallying point yung upcoming impeachment trial, medyo malabo po yun dahil yung Vice Presidente napaka-consistent ng hindi pagsagot sa mga paratang. Imagine niyo, papunta na sa pre-trial stage, papunta na sa actual trial, hindi pa rin sumasagot, kine-question pa rin yung mga procedural. Ano pong ibig sabihin nun? Walang ebidensya. Ang tapang-tapang ng mga kanyang abogado nung sinasabi, di ba, nag-hearing sa House Justice Committee, hindi, ipe-present na lang namin sa tamang forum, sa Senado, ganyan-ganyan, di ba? Nasa Senado na nga ngayon, wala pa rin kayo nire-refute using your own evidence. So, lalo pa pag nagkabukasan ng ebidensya dyan, di ba, bank accounts. So, mahirap gamitin na na rallying point. Kaya yan yung susunod nilang pwedeng gamitin na trigger, itong impeachment. Diba? Pero ano yan yung doon? pwede nilang gamitin. Dahil Ano sa June 18, ayusin na yung mga rules ng impeachment court. Sa July 6, sisimula na officially yung impeachment proceedings, diba? Ay yung trial. No, kaya tapos sa end of July, magkakaroon na naman ng SONA, the first SONA after yung mahiya ka naman SONA last year. So, ang habol nila ay ikis-kis itong mga problema ng mga bansa as possible triggers. Again. No? Again. Tingin ko, kakapusin pa rin sila, pero kailangan magayos din ng gobyerno. Hindi pwedeng ganun-ganun na lamang, di ba? Oh, actually, Sen, speaking of the first SONA after the mahiya naman kayo SONA, kailangan magpakitang gilas pa itong Marcos administration dun sa mga big fish na kakasuhan. Kasi kung hanggang kay Jinggoy pa lang, nako, kapos na kapos po yan. I-report nyo na ganito na kalaki yung halaga na isinole ng mga walang hiyang kontraktor. Ganito ni mga bilang ng mga nakasuhan. Kulang pa rin po sa big fish yun. At saka hindi na po kayo mapapatawad ng tao dyan dahil 1 taon na po yung lumipas. Ako mismo, sinasabi ko, willing to wait Pero sobrang tagal na po yan. Hindi pwedeng hanggang kay Jingo Estrada po yung big fish na makakasuhan. Well, meron pa naman siyang mahigit 1 buwan para maghabol. Yung kanyang priority bills, yung mga big fish. Diba? Dahil patuloy na bababa yung kanyang approval ratings kung hindi niya aayusin. Itong mga matagal na dapat na inaayos niya. Ito may mga nagpapaalala kay Zaldico, no? Mukhang mahaba-habang proseso yan kasi napakagaling magtago nitong si Zaldico So dami ba naman ng resources niyan 'di ba? Nasa Paris daw, nag-a-apply ng asylum. So you don't expect him to be brought back to the country soon. O nga pala, habang nagdiriwang tayo ng Independence Day, may mga bagong installation na naman sa Scarborough na itinatayo yung China. Kung hindi po alam ng ating tigapakinig, gumawa ng 30 nautical miles na buffer zone ang China sa Baho de Masinloc na hindi pwedeng pasukan ng ating mga mangingisda at ng ating Coast Guard. No, parang teritoryo nila yan. At nakita sa ating mga air assets na nagtatayo sila ng mga malalaking buoy na parang simula ng mga installations na pwede nilang gawin doon. Huwag niyong kalimutan, yung kanilang mga artificial islands na kasilaki ng isang syudad, nagsimula yan sa mga bato lamang Nagsimula lamang yan sa mga buoy. Tapos ngayon ay sobrang laki na, mas malaki pa sa Quezon City. Hindi naman. Hindi naman. Hindi. Tsaka actually, kasama yun sa plano nila. Yung talagang pag-ocupa ng Scarborough Shoal. At mukha ito na yung simula niyan to complete that.
Yes, Ano, kaya nga anong pinuntahan gagawin natin? natin yung Sandy Cay dahil balak din nilang gawin yon sa Sandy Cay. No? Kaya Mm. nag-jet ski tayo ron. Dahil ang tagal na Ah, kasing promisa ni Digong na magje-jet ski siya. Mukhang hindi mm. na siya makakapag-jet ski dahil nasa ICC na siya. So tayo na lang ang nag-jet ski sa Ah, Sandy Cay. Oo. Yung Sandy pero Cay po ay tinatambakan nila para siya ay umangat sa sea level ng mga 8 meters para in the future, in the near future, pwede nilang ideklara na yan ay merong sovereign territory. Para doon nila pero susukatin yung kanilang pero kwan. Kaya yung mga nangyayari po na yan ay kailangan very conscious tayo dahil unti-unti nilang, hindi unti-unti, mabilis nilang sinasakop yung ating teritoryo, palapit ng palapit. Mismo halimbawa sa Palawan, mismo halimbawa sa Zambales. Palapit ng mm. palapit sa ating landmass. Pero I don't think ano yan, uubra yan base rin sa sa international law, sa UNCLOS. Pero syempre, Yes. ipipilit ng China po yan. At saka ng kanilang mga adherents na mga Pilipino. Diba? Yan ang Yes. problema dyan. Kaya itong ASEAN Summit natin na sa ngayon ang nagtutulak ng Code of Conduct ay China, okay lang naman tayo sa Code of Conduct. Basta ang mahalaga ay ang batayan ay yung ating UNCLOS victory. Kung hindi yung UNCLOS ang batayan ng Code of Conduct, walang kakwenta-kwenta yung Code of Conduct na yan. Oo, kasi mangyari, baka yun pa yung magdi-diminish ng ating victory sa sa Yes. Permanent Court of Arbitration. Tsaka ang delikado Yes. po dyan sa Court of Conduct na yan, baka advantage pa yan sa China. Kasi yung facts on the ground, malaki na po yung pinagbago. Simula pa nung DOC, Declaration on the Conduct of Parties in 2002 or 3, kung hindi ako nagkakamali. So malaki na yung nangyari, pagbabago. Yes. Kaya dapat yung ating DFA kasama ng ating mamamayan ay panindigan ng maayos yung ASEAN Summit na yan. Na huwag silang hihiwalay sa mga mithiin ng ating bansa, ng ating mamamayan. Dahil medyo lumalambot eh. Kaya nababanatan natin minsan eh. Ayaw naman natin sila talagang banatan. Pero kung lalambot-lambot sila, siyempre, kailangan patigasin ng konti.